Lahat ng nangyayari merong dahilan. May dahilan kung bakit nakikinig ka ngayon dito. May dahilan kung bakit napapanood mo yung video na to ngayon. Meron ding dahilan marahil kung bakit sa lahat naman ng pwedeng masaktuhan, lahat ng pwedeng mapanood, dito ka natapat. Ito ang napuntahan mo, ito ang nakikita mo ngayon. Walang coincidence. Dahil lahat ng nangyayari, merong dahilan. Ako po'y isang bagong OFW dito sa Abu Dhabi. At ako po'y isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. At pinipilit ko po na tuwing Biyernes, araw ng debosyon sa mahal na Senyor, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno, pinipilit ko pong makapag-upload ng video dito sa channel ko sa YouTube. At parang parte na rin ng pamamanata ko para mailapit ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga tao at mailapit ang mga tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sa 15 taon, tuwing kung kakayanin, Biyernes o at least once a week, minsan Linggo, minsan Sabado, kung kailan libre, talagang pinipilit ko makapunta ng simbahan ng Quiapo bilang debosyon at pamamanata. 15 taon. Ngayon, sa kagustuhan ko rin naman talaga na maging OFW, makapag-abroad, kumita ng mas malaki, magkaroon ng mas magandang opportunity sa buhay. Dito ako dinala ng mahal na Senyor sa Abu Dhabi. At yung mga nakikita nyo ngayon na video ay sariling kuha ko po sa St. Joseph's Cathedral sa Abu Dhabi. At ayan nga po, ito po ay kuha ko mismo kaninang umaga bago ko i-record itong episode na ito. At merong mga parang mini bazaar kung saan may mga iba't ibang organization, iba't ibang clubs, tulad na lang ng Couples for Christ. Alam naman natin kung ano sila. Pero dito naman, iba-ibang lahi. Merong mga African, merong mga Indian, na mga clubs at community na kanya-kanya silang parang nagtatry mag-recruit ng pwedeng sumali sa kanila. At parte rin ng buhay dito sa Abu Dhabi bilang OFW, nakakatuwa yung makita maraming Pilipino yung nagpupunta talaga sa simbahan tuwing Linggo. Siguro dahil pag malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa Pilipinas, hindi mo maiwasan ma-homesick. Pero kapag nagsisimba ka, medyo naiibsan yung pagka-homesick nun. Kagabi, masasabi kong yun yung pinakamahabang tulog ko since dumating ako dito sa Abu Dhabi. Nakatulog ako ng alas 8 ng gabi, nagising ako alas 8 ng umaga. Parang first time ko maka 12 hours. Hindi dahil masarap ang tulog, kundi dahil maaga ako natulog dahil nai-stress ako at pakiramdam ko ang taas ng anxiety levels ko. Siguro dahil medyo natataranta ako kasi alam kong
tinatrangkaso yung parents ko sa Pilipinas dahil malamig daw doon ngayon. Matatanda na sila. Tapos yung nanay ko kasi kapag si mama parang bihira magparamdam sa chat, siguro kasi masama ang pakiramdam. Kaya ako naman medyo natataranta. So nainis ako dito sa kapatid ko kasi wala pang update dun sa bago kasi umalis ng December. Nagbilin ako sa kanila na sana mapacheck up si mama kasi may mga siya nararamdaman na hindi namin mapacheck up since wala naman kami mga pera. Pero since nandyan yung kapatid ko na may pera, tsaka yung kapatid ko na enroll yung nanay ko sa HMO benefit. Ako ngayon kasi wala pa rin akong unang sahod dahil bagong-bago lang ako. So ako naman ang pinupush ko sana talaga is mapacheck up yung nanay ko. Pero nagchat naman kagabi yung nanay ko kasi sinabihan ako na wag nang guluhin yung kapatid ko kasi okay lang naman daw siya. At isang araw lang naman daw siya tinarangkaso. Ngayon ay okay na daw siya. Pero napansin ko lang, nagpapalpitate ako kagabi. Tapos naginip din ako ng weird na panaginip na naman. Usually kasi nananaginip ako ng mga weirdong panaginip kapag mataas ang anxiety levels, mataas ang stress levels. So siguro yun dahil na rin sa pag-aalala. Tapos katatapos lang din ng isang buong linggong trabaho na for the first time kasi buong week iniwan ako ng senior ko, nagbakasyon kasi siya. So bakasyon yung senior ko, mag-isa lang ako naiwan, ang daming trabaho, bago lang ako. So nagpatong-patong yung mga stress, anxiety. Tapos syempre in reality pag OFW ka, mag-isa ka lang naman talaga. So kasama yun sa mga challenges ng pagiging OFW. Lalo na siguro kung bagong-bago ka, nag-a-adjust ka pa. Kaya medyo nahirapan din ako. So pagkagising ko Sunday, ang routine ko naman talaga, gising, tapos gayos, then punta na ng simbahan kasi alas 12 o'clock yung Filipino Mass, yung Tagalog Mass. At ayun nga, di nagayos na ako, tapos nagpunta sa simbahan. Pagdating sa may simbahan, kumain konti. Kasi sa harap ng simbahan, maraming mga Pilipino na nagbebenta ng mga Pinoy, yung mga Pinoy goods, Pinoy foods. Banana Q, kwek-kwek, mga ulam, dinuguan, paksiw, adobo, humba, marami. Pati mga kakanin, barbecue, marami rin. So, usually, bumibili ako doon ng mga pwedeng baunin o kaya pwedeng kainin. So, yun, bumili muna ako doon. Tapos, pumasok na ako sa simbahan, vicinity ng simbahan. Pagpasok ko sa nakita ko yung senior ko kasama yung asawa niya. Nahiya ako. Kaya medyo nagiba ako ng direksyon. Kaso nakita niya naman ako. Tapos binati niya ako. Kamusta daw, ganyan. Yung senior ko na yon, resigned na, hanggang Tuesday na lang siya. Pero yung senior ko rin na yon, nagkakita rin kami sa simbahan. Madalas kami magkakita sa simbahan. Una kaming nagkakita doon, simbang gabi.
Tapos ang dami kong nalaman sa kanya. Nagkwento siya, ba't siya nag-resign. Tapos, ang nakakatawa, nung nakita niya ako nung simbang gabi, tapos nalaman niya na first day ko sa nilipatan ko at naghahanap ako, bibili akong kutsyon, bibili akong comforter, may mga kailangan akong bilhin. Kutsara, tinidor, tupperware, baunan, tumbler. Sinamahan niya ako. Tinuro niya sa akin yung kung saan ko makita yung mga mura. Mga sobrang mura para makatipid ako. Nakakatawa kasi first time ko lang naman talaga siya nakasama, pero tinulungan niya ako hanggang sa makabili. Ano na yun, after ng simbang gabi nakakalabas kami 9:30, tas biyahe para nakarating kami sa mga bilihan 10:00. Winter pa dito, ang lamig, pero sinamahan niya ako, maglakad pa sa labas. Tapos nakakahiya pa. Since marami akong binili, bumili akong unan, bumili akong comforter. Hinatid niya ako hanggang sa makarating ako sa may sa amin, sa bago kong titirahan. Nakakagulat kasi unang-una, hindi ko naman siya talaga kilala. Hindi naman kami magkaklase. Hindi naman kami magka-batch. Kasi senior ko nga siya eh. So, doon lang kami talaga nagkakilala sa work. Nung una, tawag lang dahil magkakonekta yung mga trabaho namin. Pero, ayun nga, first time namin magkakita sa simbahan. Tapos, ayun, nagkasama pa kami. Tapos, ayun nga, tinulungan niya ako. Tapos, fast forward ulit dun sa kanina. Kanina naman, nakita niya ulit ako, kasama niya yung asawa niya. Nag-usap kami konti, tapos nasi-CR kasi ako. So sabi ko sa kanya CR muna ako. Tapos nung nandun ako sa may harap ng CR, natatanaw ko siya. Hinihintay ko muna siya pumasok na simbahan para sana yung hindi kami, kasi nga nahiya ako eh. So para hindi ko na siya kasama, pinauna ko na siya. Tapos nung nakita kong pumasok na siya ng simbahan, pumasok na rin ako. Pumunta na ako doon. Pagdating ko ng pagpapasok ko sa loob ng simbahan, nakita ko nasa left side siya. So pumunta naman ako sa right side. Doon ako sa pinakadulo para hindi niya ako makita. Kasi nga nakakahiya, nahiya ako. Tapos habang wala pa kasing hindi pa nagsisimula yung misa, pinupuno pa yung simbahan. Mga after 5 minutes, nakita niya naman ako. At nagulat na lang ako, lumapit siya sa akin. Tapos tinanong niya ako, niyaya niya ako kung gusto ko daw mag-desert safari. Nung una, hindi ko naintindihan. Akala ko restaurant ng dessert. Kasi sabi ko, ng dessert safari, saan ba yon? Sabi niya, pupunta daw sa disyerto at mamamasyal. Ganito lang, magbabayad lang daw ng 49 dirhams. Tinanong ko anong oras, 2:30 daw. So after misa, kakain lang, tapos ayun na, ipipick upin na. Di ako naman, syempre, wala naman akong gagawin. Tapos, usually kasi nagde-distress lang ako sa park. Lalakad. Yun na yung form ko ng distress yung stress reliever ko parang gano'n. Syempre, gusto ko rin namang kasi kasama yan sa para maka-relieve ka ng stress. As much as possible, pumunta ka dun sa mga lugar na bago sa'yo, pumunta ka dun sa mga lugar na walang nakakilala sa'yo. Kasama yan sa mga advice ng mga psychiatrist na naituro sa akin. Kaya, syempre, ayun nga, na-stress nga ako nung kagabi. Pumayag agad ako.
At first time ko rin makakarating sa disyerto. So, ayun, nung pumayag ako, niyaya niya na tumabi na rin ako sa kanila doon sa misa. Kaya yun, lumipat na ako ng upuan, sumama ako sa kanila. Tapos pagkatapos ng misa, punta na kami doon sa mall na pick up point. Dumating yung isa niyang kaibigan na katrabaho niya daw dati sa Saudi na nandito na rin sa UAE, sa Abu Dhabi. Pinakilala ako, tapos ayun. So nakakatuwa kasi nakapunta ako for the first time, disyerto. For the first time, nakakita ng camel, nakasakay ng camel. So may mga first time ngayon. So kapag may mga first time ka daw, nakaka-distress yun. Stress reliever yun. Kaya akong isa sa mga ginagawa ko nun sa Pilipinas, makapunta sa simbahan na first time ko mapupuntahan. Lalong-lalo na yung mga lumang-lumang simbahan. So, nakakatuwa yun eh. Yung bukod sa first time yun, sabi kasi, pag first time mo, mag-wish ka daw. Magdasal ka. At gagrant daw yun ng Diyos, ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon, first time ko nga dun sa mga activities kanina, kaya nakakatuwa din kasi yung first time ko rin nakasama na kaibigan ng senior ko, mabait, at ang dami naming napagkwentuhan kasi magkatabi kami sa bus. Kukwentuhan kami tungkol sa trabaho. At syempre, since mas may experience siya, marami rin siyang nasi-share na input, yung iba advice. Tulad ng sabi niya, na tumutugma yung mga advice niya sa mga gusto ko rin gawin sa trabaho ko. Kaya nakakatuwa din marinig yun. Nung uwian na, binalik na ulit kami kung saan kami kinuha sa mall. Itong kaibigan ng senior ko, na first time ko lang din makilala at makita, ay nilibre kami sa Starbucks. At nakakahiya kasi talagang pati ako nilibre. At talagang actually nung nasa disyerto pa lang, bumili siya ng pagkain, niya rin, nag-abot din siya ng pagkain sa akin. Nakakahiya kasi hindi ko rin magawa yun ngayon kasi unang-una, wala pa nga ako nung actual sahod talaga na buo. Kasi bago pa nga lang ako, kakaisang buwan pa lang. Pero itong mga senior ko sa aviation, sa trabaho, sa industry, ang lalakas nilang manlibre, ang lalakas nilang yung sagot nila. So, dahil doon sa camel, wala pa rin akong binayad. Doon sa tour, wala pa rin akong binayad. Tinanong ko rin yung senior ko. Sabi ko, magkano babayaran ko? Umano lang siya. Sabi niya, hindi, okay na yun. Sabi niya, okay na yun. Nakakahiya na naman. Pero, bakit ko siya kinukwento? Kasi nga, ang paniniwala ko, lahat ng nangyayari may dahilan. So, lahat ng nangyayari may dahilan. Kaya nga yun nga yung sinisimula ko lagi yung video, yung episode, sa pagsasabi na lahat ng nangyayari may dahilan. Walang coincidence. Alam ng Diyos, alam ng mahal na pong Jesus Nazareno na nai-stress ako. Alam niya na may mga iniisip ako, mataas ang anxiety levels ko, dami kong overthinking lately, pagod ako sa trabaho. Kaya marahil pinadala. Imagine mo, umiwas na ako dun sa senior ko, pero pinuntahan niya pa rin ako para lang yayain ako. At yung senior ko na yun, siya, lagi ko siya nakikita sa simbahan. So naniniwala ako na pinadala siya ng mahal na pong Jesus Nazareno para tulungan ako na mabawasan yung stress, mabawasan yung anxiety, at dumagdag pa yung kaibigan niya, nakasamahan niya, na first time ko nakilala.
Na nakakabawas din ng stress kasi yun eh, yung mga may bago kang nakikilala, bago kang nagiging kaibigan, nakakabawas ng stress yan. Kaya walang hanggang pasasalamat sa mahal na Poong Jesus Nazareno sa ibinigay niya sa akin ngayong araw na to. So opportunity magkaroon ng mga bagong kaibigan, opportunity magkaroon ng magagandang memories, mga first time, no? Yung mga yung simpleng picture lang simpleng video, simpleng kwentuhan, sobrang nakaka-distress na, sobrang nakakatulong na. So ang sarap-sarap isipin na pumasok ako ng simbahan, umiiwas dun sa senior ko, pero pinuntahan niya pa rin ako para yayain, nilibre, nakakilala ng bagong kaibigan, pinakilala, nag-connect pa kami sa LinkedIn, at ayun, nandito ako ngayon sa park bago pumasok ng bahay, bago umuwi, para lang, gusto ko na kasing mag-record ng panibagong episode para lang ikwento yung nangyari sa akin maganda ngayong araw na to, ngayong linggo na ito. At yan po ang ating episode para sa Biyernes na ito. At kung meron po kayong mga gusto ring ikwento, send nyo lamang po sa nakikita nyo sa screen. kwentongNazareno@outlook.com. Magkukwento po tayo ng magkukwento at lagi po tayo magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At ako bilang OFW, kung meron pong makaka-relate dito, meron pong ina-anxiety, meron pong nade-depress, sana po mag-reach out kayo kung gusto nyo ng kausap. Pero lagi po nating tandaan, ang mahal na Poong Jesus Nazareno ay hindi mapapagod makinig sa inyo nasaan man kayo. Kung gusto nyong ng kausap, tumingala lang kayo sa langit, pumikit kayo, pumunta sa isang tabi. Kung kaya nyo pumunta ng simbahan, magpunta kayo. Kung nasa Pilipinas kayo, kaya nyo pumunta ng Quiapo, pumunta po kayo. Ang Quiapo Church po ay open 24/7. Open po ang Quiapo 24/7. Umaga, gabi, hating gabi, madaling araw. Open po yan. Sinasara lamang po yung main door sa Plaza Miranda, pero lagi po nakabukas yung pintuan sa Quezon Boulevard. At may guard po doon. Hindi po kayo pipigilan pumasok. Kung gusto nyo kausapin ang mahal na Poong Jesus Nazareno, anytime po bukas ang Quiapo Church, ang Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Open po yan. Magpunta lamang po kayo. Lalong-lalo na po dun sa mga suicidal na, dun sa mga nawawalan na ng pag-asa, dun sa mga nalulugmok na, nandyan po ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Hindi po kayo pababayaan. Muli, maraming salamat po. Kung gusto nyo pong i-share ang video na ito, please, i-share nyo po. Gusto nyo pong i-re-upload sa channel nyo, wala pong problema. Gusto nyo po i-crop, i-cut, wala pong problema. Ang importante, marami po tayong maabot na mas nangangailangan. Marami po tayong sana maabot na mga depressed, mga may anxiety, at mga naghahanap ng sign. Ito na yung sign na hinihintay mo mula sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Ito na yun, kapatid. Maniwala ka, magtiwala ka, lakasan mo ang loob mo. Hindi ka papabayaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa pakikinig
At sa susunod na episode po ulit, susunod na Biyernes, mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.